si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagpaalala sa publiko na maging maingat laban sa iba't ibang sakit dulot ng tag-ulan. Alice Guo, naaresto na ng mga otoridad sa Indonesia. Libo-libong pamilya sinalanta ng bagyong Enteng. Dating Presidential Advisor Panelo, hinikayat ang Duterte-Duterte tandem para sa 2028 elections. Senador Ontiveros nagpaalalang pugante si dismissed Mayor Alice Guo kaugnay ng umano'y pagtrato bilang celebrity. Meet and greet event ikinasana ni Olympian pole vault EJ of Vienna para sa Pinoy fans sa ika-15 ng Setyembre. Patas at bantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, patuloy na nagbibigay paalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa influenza-like illnesses o ILIs at iba pang waterborne, foodborne disease, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue o wild disease na karaniwang nakukuha sa kasagsagan ng tag-ulan. Mula ika-unang araw ng Enero hanggang ika-24 ng Agosto ngayong taon ay nakapagtala ang kagawaran ng nasa mahigit 102,000 kaso ng ILI sa bansa na mas mababa ito ng 18% kumpara sa mga kasong naiulat sa parehong panahon ngayong nakaraang taon. Gayunpaman, nagkaroon ng pagtaas sa mga kaso sa nakalipas na 4 na linggo dahil sa patuloy na pagsama ng panahon dulot ng mga bagyo at habagat. Samantala, ayon sa DOH, nasa proseso na ang pagkuha ng mga bakuna sa influenza habang ang bidding ay nagpapatuloy. Isa pang mainit na balita, naaresto na ang otoridad si dismissed Mayor Alice Guo sa isang probinsya sa Indonesia. Samantala, isinusulong ngayon sa Senado ang tuluyang pagbabawal ng operasyon ng Pogo sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nasa kustodiya na ng mga otoridad sa Indonesia si dismissed Mayor Alice Guo. Ito ang kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago. Pasado 1:00 umano ng madaling araw nang matunton si Guo sa Tangerang City na isang probinsya sa Jakarta, Indonesia. Palipat-lipat umano ng hotel o matutuluyan si Guo. Pinakamatagal na umano ang 2 araw na kanyang pananatili sa isang lugar. Matatandaang natuklasang kalagitnaan ng Hulyo nang umalis sa bansa ang sinibak na alkalde kasama ang kanyang kinikilalang kapatid na si Sheila Guo at Cassandra Ong na umano'y sangkot sa Pogo sa Porac, Pampanga. Bago mapunta sa Indonesia ay nagtungo muna sila sa Malaysia at Singapore. Pinasalamatan naman ni Senator Risa Hontiveros ang mga nasa likod ng pagkakaaresto kay Alice Guo. Asahan umano na maiharap sa hearing sa Senado si Guo sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito ay sinisulong sa Senado ang tuluyang pagban sa operasyon ng Pogo sa bansa at pagpapawalang bisa ng batas na bumuo para sa tax regime ng nasabing industriya. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kakayahan nitong protektahan si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy kung sakali mang siya ay susuko. Ito ang pahayag ni PNP-PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo na aniya wala umanong nakikitang banta sa buhay ng pastor. Kaya panawagan ng PNP, sumuko na lamang si Kibuloy. Matatanda ang ipinahayag ni Kibuloy sa isang audio recording na nangangamba itong dakipin ng mga Amerikano para sa kanyang mga kaso sa Estados Unidos. Isang araw magsimula ang manalanta ng bagyong Enteng, umabot na sa libo-libong pamilya ang naitalang apektado ng hagupit nito sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 2 katao na ang naiulat na nasawi
habang 10 naman ang sugatan dahil sa masamang panahon. Bukod rito, nasa higit 700 pasahero na ang stranded sa mga pantalan sa Bicol at Calabarzon, habang hindi naman bababa sa 21 kalsada sa Metro Manila ang nalubog sa baha at hindi madaanan. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways. Magandang balita para sa ating mga mamimili. Inaasahan na sa pagkakaroon ng sapat na supply ng asukal ngayon ay magiging stable rin ang presyo hanggang sa susunod pang taon. Ito ang tiniyak ng Sugar Regulatory Administration o SRA, kung saan nakatala sa inyong TV screen ang kasalukuyang presyo ng refined, wash at brown sugar sa Metro Manila na naglalaro sa presyo mula 74 na piso hanggang 70 piso kada kilo. Ipinagmamalaki rin ng SRA na magmula noong 2023 hanggang 2024 ay naging stable na ang supply ng asukal at sinasabing nakahanda na rin para sa supply ng taong 2025. Nasa bansa na ang higit 20,000 automated counting machines o ACMs na inasahang magagamit sa darating na halalan sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, na sa ngayon nasa 24,000 ACMs na ang suma total na naihatid ng South Korean-based service provider ng Miro System para sa botohan. Nasa kabuang 110,000 ACMs ang inasahang makumpleto bago matapos ang taon. Gayon din ang iba pang electronic machines at item na gagamitin tulad ng mga consolidated canvassing system laptops at printers, cable ties, toners, test ballots, application servers at database servers. Magandang balita para sa ating mga kababayan. Nasa 8,000 trabaho na sa sektor ng pagmamanufaktura ang naghihintay para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa Taiwan. Ito ay ayon sa anunsyo ng Manila Economic and Cultural Office. Ang mga bakanteng trabaho na ito ay gaganapin sa job fair mula ika-9 hanggang ika-11 ng Setyembre sa mga lawag at vegan. Nasa 17 manpower agencies at employer ang lalahok sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Pinapayuhan naman ang mga kalahok na tumungo sa portal ng Department of Migrant Workers para sa mga available na trabaho at mag-register para sa job fair. Susunod sa News Force. PBBM nilagdaan ang pagiging institutionalized ng e-Travel Act. DepEd Secretary Angara isiniwalat na walang bayad na nai-record para sa illustrators ng isang kaibigan. No placement fee para sa OFWs, nais palawigin sa mas maraming bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Formal nang itinalaga ang e-Travel app bilang opisyal na mekanismo ng pamahalaan para pangasiwaan ang pagbiyahe ng mga turista sa bansa. Mas mapapabuti din umano nito ang proseso pagdating sa mga operasyon ng ilang mga ahensya para sa pagmonitor ng mga biyahero. Para sa iba pang detalye, narito si Francis Riodique. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang administrative order na nagdedeklarang pagiging institutionalized ng Electric Travel Information o e-Travel System. Sa ilalim ng AO24, ang naturang sistema na ang gagamitin ng ilang ahensya ng gobyerno pagdating sa labas-pasok ng mga turista sa bansa. Kabilang din sa maisasagawa nito ang border control, health surveillance, pagkakaroon ng mga datos sa mga turista at iba pang travel-related procedure. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng technical working group upang pag-aralan ang sistemang ito na tumugon sa mga kasalukuyang batas at pamantayan. Disyembre taong 2022 nang magsimulang ilinunsad ang e-travel system at pinalawak noong Abril noong nakaraang taon.
Kaakibat nito ang accessible na application na tinatawag na e-travel app. Ayon sa pamahalaan, layon nito na maging paperless na ang lahat ng transaksyon pagdating sa pagbiyahe. Ito ay para maiwasan na ang pag-fill up ng mga forms at pagkakaroon ng mahabang pila. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kinumbinsi ni dating Presidential Advisor Salvador Panelo si dating Presidente Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice-Presidente sa 2028 elections. Ito mano ay upang maging running mate ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Aniya palagi niya umanong nakakausap si Digong at pinayuhan niya na ang dating presidente na tumakbo muna sa posisyon sa Davao. Samantalang matatandaang sinabi ni BP Sara na wala siyang planong tumakbo bilang presidente sa 2028. Sa isang pagdinig sa Kamara na diskubreng walang formal na record ng bayad para sa mga ilustrador ng kontrobersyal na libro ng isang kaibigan. Mismo ang mga tauhan ng Department of Education ang ilustrador ng naturang libro. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Naungkat pa ang ibang detalye sa isang pagdinig sa Kamara ukol sa kontrobersyal na libro ng Office of the Vice President na isang kaibigan. Dito ay isinawalat ni Department of Education Secretary Sonny Angara na wala umanong record ng pagbayad ang DepEd sa mga illustrator nito. Kaya paniwala niya, ginawa itong libre o di kaya naman ay patago ang naging transaksyon sa bayaran. Nadiskubre rin ng mga tauhan mismo ng DepEd ang mga illustrator nito. Sila ay sina Janina Simbilio at Joseph Caligner na mula sa Public Affairs Service ng ahensya. Paglilinaw pa ng DepEd, hindi ito kabilang sa responsibilidad sa paggawa, pag-reproduce at pag-imprenta ng kontrobersyal na libro. Tugon ito nang mabalikan ang launching ng libro sa araw ng pagbasa na proyekto ng ahensya noong Nobyembre nakaraang taon. Dito umano ay nag-imbita ang ahensya ng Reading Ambassadors. At isa dito si Vice President Sara na may kalayaan sa pagpili ng babasahing libro. Kaya paggigiit ng DepEd, wala itong kinalaman sa pamimigay ng textbook ng OVP. Matatanda ang naging kontrobersyal ang nasabing libro matapos malamang 10 milyong pisong panukalang budget ang ilalaan ng OVP para lamang sa pamamahagi ng nasabing libro. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpaalala si Senator Risa Ontiveros na isang pugante at hindi celebrity si dismissed Mayor Alice Go. Ito ay matapos maging usap-usapan ang paglitaw ng mga litrato ng mga kawani ng pamahalaan kasama si Go. Para sa detalye, narito muli si Francis Riudique. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga litrato ni dismissed Mayor Alice Go kasama ang mga kawani ng gobyerno. Una narito ang larawang kasama niya sina DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Marbil. Dito ay mapapansing nakangiti ang nasabing opisyal ng gobyerno, gayon din si Go at naka-peace sign pa ang dalawang kamay. Bukod dito ay ang litratong ito na kasama ni Go ang mga opisyal ng NBI sa isang sasakyan. Ilan lamang ang mga litratong itong lumilitaw ngayon sa social media. Kasabay ng pagiging kontrobersyal ng nasabing mga larawan, nagpaalala si Senator Risa Ontiveros sa isang post na isang pugante si Alice Go at hindi umano isang celebrity. Sa isa pang post, sinabi ng senador na mga sagot ang kailangan at hindi photoshoot. Sa kanya pang comment sa naturang post, sinabi niyang hindi dapat gawing social event ang pag-aresto sa isang pugante. Aniya ginawa umanong fan meet ang pagkaka-aresto sa sinibak na alkalde. Samantala, inaasahang humarap si Alice Go sa pagdinig sa Senado sa Lunes. Si Alice Go ay naharap sa patong-patong na kaso kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo at mga irregularidad ng mga detalye sa kanyang nasyonalidad. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Isinulong ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagdagdag ng listahan ng mga bansang walang placement fee para sa mga overseas Filipino workers. Ito ay upang mas marami pang mga Pinoy na ligtas na makapag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Sa ngayon, nasa 10 ng bansa ang kabilang sa listahan ng mga non-placement fee, labor-receiving na bansa tulad ng Qatar, United Kingdom, Austria, Netherlands, Northern Ireland, the Republic of Ireland, ilang probinsya sa Canada, United States at Norway at Israel. Nanawagan ng Philippine Red Cross o PRC sa publiko para sa donasyon na maaari nitong ihandog bilang dagdag tulong sa mga Pilipinong lubhang na apektuhan ng bagyo. Ang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Philippine Red Cross o PRC na ang bagyong Enteng ay nagdala ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar sa Luzon at Visayas. Bilang tugon ay ang mga voluntaryo ng PRC ang rumisponde sa mga individual na nangangailangan ng tulong sa tubig baha sa Camarines Sur, Cavite at Albay kung saan mahigit 100 katao ang nasagip. Naitala rin na mahigit 4,000 pamilya o higit 19,000 individual ang nangailangan ng tirahan. Ipinahagi naman ng PRC ang hot meals sa mga pasahero na na-stranded sa Masbate City Port. Payag ng organisasyon, patunay ito na patuloy ang pagsasagawa ng operasyon ng PRC na rumisponde sa panahon ng kalamidad o sakuna. Siniguro rin ito ang pagtataguyod ng mga istasyon ng first aid o welfare desk. Kaya't naman nanawagan ito sa publiko ng donasyon bilang dagdag tulong sa mga pamilya at individual na nasalanta ng bagyo. Para sa mga nais maghandog ng kanilang donasyon ay tumungo lamang sa opisyal social media page ng PRC para sa mga karagdagang detalye. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 79 na overseas Filipino workers o OFWs mula Lebanon at Kuwait ang ligtas nang nakauwi ng bansa sa kasagsagan ng digmaang Israel at Hezbollah. Sinalubong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga OFWs na umuwi ng bansa at nangako ang OWA na tutulong sa mga nais makauwi sa kanilang mga probinsya. Hinimok naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga OFW at kanilang mga pamilya at kamag-anak na makipag-ugnayan sa One Repatriation Command Center para sa kaukulang tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa 1348 DMW OWA 24/7 hotline o magpadala ng email sa repat@dmw.gov.ph. Good news, Filipino fans! Dahil magkakasana ng isang meet and greet event ang Olympian Pole Vault Pride ng Pinas na si EJ Obiena sa ika-15 ng Setyembre. Ang iba pang detalye at dapat abangan, pakinggan sa ulat ni Princess Castro. Bagamat kanselado na ngayong taon ang pole vault event na nakatakda sanang maganap sa ika-20 ng Setyembre, ay nagkasanamang muli si Olympian pole vaulter at world number 3 EJ Obiena ng isang meet and greet event para sa Pinoy fans sa ika-15 ng Setyembre sa Ayala Mall sa Manila Bay Activity Center. Ang anunsyo ay batay sa kanyang social media account kung saan ang naturang event ay isang regalo at pambawi para sa taus-pusong suporta at pagmamahal ng kanyang mga tagahanga. Kaugnay nito, ipinost din ni Obiena ang isang QR code kung saan maaaring mag-register ang mga nagnanais dumalo para sa pagkakataong malapitan at makausap ang ngayon tinaguriang internet's newest boyfriend. Bukod dito ay may chance ring manalo ng limited edition mementos ang mga mapipiling participant na nag-register sa event. Samantala, sinabi rin ng Tondo-born athlete na aasahan din sa kaganapan ng exhibition ng pole vaulting, mga fan activity
activity at get-together moments. Dagdag pa rito, magkakaroon din anya ng panel discussion kasama ng mga hindi pa pinangalan ng world-class athletes. Matatandaang kamakailan lang ay nag-anunsyo ang 28-year-old vaulter ng kanyang pagtapos o early off sa nalalabing pole vault season ngayong taon bunsod ng iniindang back injury. Sa kasalukuyan, nagpapahinga ang atleta para sa kanyang recovery at ipinangakong babawi sa susunod na season ng pole vault campaign sa taong 2025. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH nagpaalala sa publiko na maging maingat laban sa iba't ibang sakit dulot ng tag-ulan. Alice Guo naaresto na ng mga otoridad sa Indonesia. Libo-libong pamilya sinalanta ng bagyong Enteng. Dating Presidential Advisor Panelo hinikayat ang Duterte-Duterte tandem para sa 2028 elections. Senador Ontiveros nagpaalalang pugante si dismissed Mayor Alice Guo kaugnay ng umano'y pagtrato bilang celebrity. Meet and greet event ikinasana ni Olympian pole vault EJ of Vienna para sa Pinoy fans sa ika-15 ng Setyembre. Patas at bantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.